Ayan po, magandang gabi sa ating lahat and welcome back sa ating daily evening devotional. Ako po ang inyong presider sa gabing ito. At para po sa ating programa, tayo po ay magkakaroon ng opening song and then susunod po to ng opening prayer ng makakasama po natin dito sa Zoom. And then after po nun, tayo po ay mapapakinggan na natin ang speaker sa gabing ito na si Sister Kai. And then after po nun, tayo po magkakaroon ng sharing of insights kung may gusto po kayong idagdag o ibahagi. And then after po nun tayo po magkakaroon ng closing song and then closing prayer ng ating speaker. So ayun po ang pagsunod-sunod ng programa natin sa gabing ito. Kaya ngayon po tayo ay dumako na sa ating opening song. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong pinagkakalob sa amin. Yun din po sa pag-iingat at paggabay po sa amin sa maghapon na ito. At sa aming pong pag-aaral na inyong mga salita ay aming pong dalangin na kami po ay inyong samahan. At buksan po naman ang aming mga puso at isipan at pagkalooban po kami ng makalangit na karunungan upang amin pong maunawaan ang lubusan ng inyong pong mensahe para sa amin. Tulungan din nawa ang inyong pong tagapagsalita na kanya po itong maibahagi ng maayos at malinaw at ayon lamang po sa inyong kalooban. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang gabi po sa ating lahat at welcome po ulit sa ating daily evening devotional. Purihin po ang Panginoon sa kanyang pagprotection po sa atin sa buong araw at tayo po ay umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng kanyang banal na mga salita. Ang ating pag-aaral po sa gabing ito ay may pamagat na The Office of the Spirit na makikita pa rin po sa devotional book na God's Amazing Grace, July 5. Ang ating key text po ay matatagpuan sa John 16 verse 8. When He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ito po sa ating unang paragraph sinasabi, the Spirit was to be given as a regenerating agent, and without this, the sacrifice of Christ would have been of no avail. The power of evil had been strengthening for centuries, and the submission of men to this satanic activity was amazing. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of divine power. It is the Spirit that makes effectual what has been wrought out by the world's Redeemer. It is by the Spirit that the heart is made pure. Through the Spirit, the believer becomes a partaker of the divine nature, Christ has given His Spirit as a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendencies to evil and to impress His own character upon His church. So, sa talata pong ito, sinasabi na ang Holy Spirit, kung wala po ang Holy Spirit ay hindi na kumikilos po sa ating mga puso, hindi po natin ma-appreciate o matatanggap ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, ang Holy Spirit po ang nagbubukas ng ating isip at puso upang maunawaan natin ang pagmamahal ng Diyos. So, sa pamamagitan po ng Holy Spirit, naiintindihan po natin yung mga salita na binabasa natin at dahil naintindihan po natin, ito po ay hipo sa ating mga puso at doon po magsisimula ang ating pagbabago. Dito po sa kasunod, while we yield ourselves as instruments for the Holy Spirit's working, the grace of God works in us to deny old inclinations, to overcome powerful propensities, to form new habits. So, sinasabi po dito na kapag tayo po ay kapag panghawakan po natin ang gawa ng banal na Espiritu po sa atin, ang biyaya ng Panginoon ay gagawa din po sa atin upang matulungan tayo na kalimutan yung mga nakasanayan natin na hindi po naaayon sa kalooban ng ating Panginoon at upang mapanagumpayan po natin yung mga desire ng ating puso at upang magkaroon po tayo or sinasabi dito to form new habits. Ito po ang mga habits na naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po yung mga habits na gusto ng Panginoon na ginagawa po natin. Ito po sa kasunod, the Spirit of God received into the soul quickens all its faculties. Under the guidance of the Holy Spirit, the mind that is devoted unreservedly to God develops harmoniously and is strengthened to comprehend and fulfill the requirements of God. The weak, vacillating character becomes changed to one of strength and steadfastness. It is the Spirit that causes to shine into darkened minds the bright beams of the sun of righteousness that makes men's hearts burn within them with an awakened realization of the truths of eternity that presents before the mind the great standard of righteousness and convinces of sin, that inspires faith in Him who alone can save from sin, that works to transform character by withdrawing the affections of men from those things which are temporal and
perishable, and fixing them upon the eternal inheritance. The Spirit recreates, refines, and sanctifies human beings, fitting them to become members of the royal family, children of the heavenly King. So, sinasabi po sa talatang ito na ang Holy Spirit po ay napakahalaga po ng kanyang gawain para po sa buhay ng bawat isa po sa atin. So, ang kanyang gawain po, siya po ay nagbibigay o nagliliwanag sa ating mga isipan upang maunawaan natin ang salita ng Diyos. Siya din po yung dahilan kaya tayo ay nakokonsensya kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan. At siya din po yung nagtuturo sa atin kung ano yung tama at kung ano yung mali. At isa pa sa mga gawain niya ay nagpapalakas ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo at tumutulong na ilipat ang ating mga focus mula sa mga bagay na pansamantala papunta doon sa mga eternal things. At dito sinasabi na ang Spirit ay nag-recreate, refines, and sanctifies human beings upang maging fit po tayo na maging miyembro ng royal family at upang tayo po maging karapat-dapat na tawaging anak ng makalangit na hari. So ito po ang ating pag-aaral sa gabing ito. So ang pagbabago po ng buhay ay hindi kayang gawin sa ating sariling lakas lamang. So kung iisipin po natin na kaya nating gumawa ng mga bagay sa pamamagitan po ng ating sariling lakas ay nagkakamali po tayo. So hindi sapat ang sariling disiplina or good intentions. Kinakailangan pa rin po natin ang banal na espiritu dahil ito po lamang ang may kapangyarihan na i-renew ang ating mga puso at alisin yung love of sin sa atin at hubugin tayo upang ang ating character ay maging kagaya ng character ng ating Panginoong Hesukristo. So sa muli po, magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo. Amen, and maraming salamat po Sister Kai sa napakagandang mensahe na ibinahagi niyo sa atin ngayong gabi. Nandito nga po tinuturo sa atin na ang grace ng Panginoon ay makapangyarihan. So ito daw po ay active force na nagbabago kung sino tayo sa loob. At instead na nga daw po na i-forgive ang ating past mistakes, ang kanyang biyaya din daw po ay gumagawa or it works through the Holy Spirit para po mabago ang ating mga kahinaan at para maging kalakasan po natin ito. Para daw po mabago ang ating mga ugali at matulungan po tayo na i-overcome ang araw-araw na mga challenges na ating pinagdadaanan. So, ngayon po, sino po ang gusto mag-share ng kanilang insights sa gabing ito? Meron po tayo ditong kasama si Sister Daniela, ang PNG, and si Sister Pearl. May gusto po kayo. Good afternoon. Sorry for disturbing, but I don't understand. Good evening. I don't understand because I don't speak English, so I don't understand what it is saying. So I cannot say anything. Thank you. It's okay. It's okay. Thank you so much, Brother Ezekiel. That's okay. So, does anyone else want to share their insights about the devotional this evening? Ayan po. So, ayan po si Sister Daniela. Sister Daniela, may dadagdag pa po kayo?
Sister Daniela, naka-unmute. Ayan po. So, kung wala na po mag-share ng kanilang insights, tayo po ay dumako na sa ating closing song and then closing prayer po ng ating speaker. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at proteksyon po sa amin sa buong araw, at kami po umabot sa mga oras na ito at muli po ay nakapakinig ng inyong banal na salita. At naway tulungan niyo po kami, Ama, ng mga salitang ito ay amin po maunawaan at tumimik po ng malalim sa aming puso at isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw upang
maisabuhay po namin at naway tulungan niyo po kami na ang mga liwanag na ito ay aming pumalakaran at upang kami po ay mag-set ng good example dito sa libutan at upang kami po ay maging karapat-dapat na manirahan dyan sa inyong tahanan sa langit. Maraming salamat po sa mga biyayang itinagkaloob sa amin. Patawad po ako sa pamanasumpungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ayan, thank you so much, Sister Kai, sa pag-lead ng ating closing prayer at sa pag-share ng ng mensahe sa atin ngayong gabi. And thank you din po sa mga nakasama natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Inaanyayahan ko din po kayo na samahan kami muli bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional na magaganap po ng alas 5 ng umaga. And then bukas po ng gabi para din po sa ating daily evening devotional na magaganap po ng alas 6 ng gabi. So dito po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.